Broadcasting live from Bukidnon. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Sa makabuluhang usapan. Sa musika at public service. Let's start the party. Sumasahimpapawid mula sa Damulog, Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa 8 poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon laban sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Oras sa sibihan sa Shine Broadcasting Online, alas 8:09 na sa buntag. Maayong buntag Bukidnon, magandang umaga Pilipinas. Welcome na usab sa lain atong pagpanaguban. Nining atong programa tulumanon. Ang programa alang sa paghatod sa mga balitag impormasyon nga ngayon atong masayran karong mga panahon na mga kasayn. Live kita karon nga nanukad din sa Puroksay sa poblasyon Damulog, Bukidnon. Live kita nga makita pinaagi sa Facebook. Search lamang o follow Shine Broadcasting Online. Sublion ko maayong buntag kanatong tanan. Welcome. Welcome sa atong pagpanaguban. Maayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga nagalantaw karon, naka-view sa atong Facebook Live. Maayong buntag usab sa atong mga kaigsuunan din na sa atong tagsa-tagsa ka mga merkado publiko. Dina sa merkado publiko din is Damulog, Bukidnon. Atong mga kaigsuunan usab nga mga tindirog-tindira dinas ka merkaduhan sa Kibawi. O sa atong mga kasikbit nga mga kalungsuran. Sa ngalan sa kinatipukang persa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager si Madam Jam Grande. Kauban usab nato alang sa paghatod sa mga balita karong buntaga. Ang atong mga mobile journals, atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Sa ngalan usab sa atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio nga nanukad dito sa Pampanga. Muhatod usab sa mga labas nga mga balita karong mga panahon na mga kasyайн. O ganyan na ang mga headlines sa mga nagunang balita karong adlaw.
Shine Balita Nationwide Headlines. O ganyan na ang mga headlines sa atong balitang lokal, balitang national, balitang regional, sports o showbiz. Sa headlines sa atong balitang lokal, mga residente sa Don Carlos o Damulog Bukidnon nakadawat og tabang pinansyal. Sa atong ikaduhang balitang lokal, headlines, aligasyon nga rape, batok ka nga pangantukan Mayor Silva, dili babag sa iyang desisyon nga magpapili pagka-gobernador sa Bukidnon. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong balitang regional, ex-police o bodyguard niini nga nalambigit sa pagkahanaw sa beauty queen sa Batangas na sikop. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang nasyonal, 24 ka mga kanhi PNP chiefs imbestigahan sa posibleng pagdawat nila og monthly payroll sa Pugo. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balita nga international, ihap sa mga nangamatay sa pagkusok-kuso sa bagyong Yagi sa Southeast Asia, misaka pa. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang sports, world number 3 pole vaulter AJ Obiena dili mo endorse og mga ilimnong makahubog og mga produkto nga may kalabutan sa sugal. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang showbiz, James Reid dili na gustong makatrabaho ang iyang ex nga si Nadine Lostre. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang pinakurat, nga gihatod ka nato sa maayong kabubuton sa Bless Panyawan Liniment Oil. Sa atong balitang pinakurat, usa ka lalaki nga nagdako sa kakabos o kapobrehon, anak di ay sa usa ka milyonaryo. Shine Balita Nationwide Headlines. So usa kini ka lalaki nga nagdako sa kapobrehon, iyan na lang nahibaw-an nga anak di ay siya sa usa ka milyonaryo. Shine Balita Nationwide Headlines. Kana og uban pang mga balita mga ka-shine atong madunggan sa atong pagbalik. Kauban atong mga mobile journals, ang atong mga reporters, ang ila usab nga mga headlines. Ilabyog sa nato speakers lawak alang sa mga bulawanon kayong pahinumdum. Standby kaya mubalik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdum. Bless Panyawan Liniment Oil, usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal, gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayan na pagduha-duha, gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa Purok Size, Poblasyon, Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
This program is brought to us by Pawan Parks and Resort. Sa buong mundo. Minutos human milabay ang alas 8 sa buntag. Mga kasyahin, mga kaigsunan, balik ta sa atong mga pagpanaguban. O ganyan na ang mga detalye sa atong mga balita. Sa atong balitang lokal, nagpadayon ang pagtunol sa pinansyal nga hinabang sa ikaduhang higayon sa mga kwalipikadong individual ning probinsya sa Bukidnon. Diin karong si Manaha ang lungsod sa Don Carlos o Damulog ang pagatunulan. Nanguna sa maong pagtunol si Inday Audrey Subiri, kapikas og nagarepresentar kang Senador Juan Miguel F. Subiri. Uban sa mga personel sa DSWD o opisina ni Senador Subiri, gitunol ang DSWD AX kandidat 5,000 ka pesos matag usa. Diin sa lungsod sa Don Carlos anaa sa 8,841 ka individual o pamilya ang mudawat o 4,071 usab sa lungsod sa Damulog. Ang pundo nagagikan sa panudlanan sa opisina ni Senador Subiri pinaagi sa DSWD AX program. Nang hinaot si Subiri nga bisan sa kagamay sa kantidad ila kini nga magamit sa insakto o nga mapuslan sa matag pamilya. Sa atong ikaduhang hanay sa atong balitang lokal, dili pa matud pa mamahimong babag kang pangantukan Municipal Mayor Miguel Silva Jr. ang aligasyon nga rape bato kaniya sa iyang desisyon nga magpapili pagka-gobernador sa probinsya sa Bukidnon sa umaabot nga midterm elections. Sa nahitabong press conference atong milabayng adlaw dito sa Municipal Hall sa lungsod, gibutyag ni Mayor Silva nga hingpit ng iyang desisyon sa maong posisyon sa gobyerno sanglit nakita niini nga dako siya og maitabang sa probinsya. Hinoon giklaro niya nga walay kamatuoran ang maong aligasyon og sagol pamulitika ang isyu. Mihimo na usab matud pa sila og lakang pangontra sa maong kaso aron nga pahinluan kuna mahinluan ang iyang pangalan sa maong aligasyon. Una nang mibuto ang isyu kabahin sa mayor nga gipasakaan og kasong rape dinhi sa Bukidnon apan wala na kumpirmar hangtod nga migapagawas og statement ang gialigaran nga si pangantukan Mayor Miguel Silva Jr. Sa atong ikatulong hanay sa atong balitang lokal, midangop sa kapulisan ang 35 anyos nga driver sa usa ka rent-a-car service. Human matud pa gisuwayan siya og pusil sa iyang mga nakatransak nga kliyente pasado alas 10
At tumilabay gabi dito sa Sairi Highway Sitio New Ilocos, Barangay Dalwangan, Sakops Dakbayan sa Malaybalay. Version sa driver nga gikontak siya aron magkuha og pasahero nga muabang sa ilang sakyanan apan na makalabay ang pipila ka minuto. Sa dihang pag-abot sa area nga walay nakatransak niini, midisidar siya og mulakaw na lang apan dito nang adunay duha ka individual nga nakamotor ang milakag kaniya og may pabuto og armas sa pipila kahigayon. Swerte na lang nga wala maintimano ang driver og diha-dihang mi-report sa kapulisan. Pagrespondi sa mga pulis dito sa Barangay Hall sa maong lugar, nadakpan ang duha ka mga gialigarang sospek sa pagpamusil nga mag-amahan nga residente ra usab sa maong barangay. Sigon sa mga gialigarang sospek nga doon na sila naka-transact nga online nga maghatod og kwartang cash nga mobalor og 6,000 ka pesos bugti sa GCash sa susamang kantidad. Sa dihang nagpadala na ang kwarta pinaagi sa GCash, wala na makontak sa mga individual ang maong scammer. Nasayran nga giplano ra sa usa ka scammer ang maong panghitabo, diin siya mismo ang mitawag sa rent-a-car service og sa duha ka individual nga ninimuyo sa Barangay Dalwangan. Sa karon nakapaslak pa sa bilangguan sa Malaybalay ang duha ka mga individual nga milakag og mipabuto og pusil sa biktima samtang ginaproseso ang posibleng kasong atubangon sa mag-amahan. Ginaimbestigahan na usab ang ginaimbestigahan na usab sa kapulisan ang insidente o sa posibleng pagpangita sa scammer nga mibiktima sa maong mga individual. Good morning din ha kang Kintoy Lidisma. Daghang salamat sa imong pag-view, sir. Ini si Kintoy Lidisma wala gini puol, walay puas sa pagsuporta nining atong programa og nining maong istasyon. Mabuhay ka, sir. Naot nga okay ang imong mga pagpanikay-sikay din ha karong buntaga. Daghang kayong salamat sa imong padayon nga pag-view ug pagsuporta. Mananagot ang may sala pag ito ay napatunayan. O kana ang headlines ni Mobile Journal Vicky Custodio nga nanuka dito sa Pampanga. Alamin natin ang balitang yan sa pag-ulat ni Mobile Journal numero 17 Vicky Custodio. Ma'am Vicky, go! Sumumpa si Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbil na mananagot ang dating PNP Chief na umano'y may kaugnayan sa dismiss Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa police spokesperson nitong Miyerkules, ang gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na walang takot silang gagawa ng investigasyon kahit na ang nasasangkot na gumawa nito ay dating PNP Chief. Ito ay binahagi ni spokesperson police Colonel Jean Pajardo sa isinagawa nga press briefing. Ang gustong iparating ni General Marbil sa mga kasamahan natin sa media ay walang sagrado dahil investigasyon kahit na nangangahulugan ito at pananagutan ng isang dating PNP Chief. Di alintana kung sinong tatamaan dito. Mapatunayan na meron siyang kinalaman doon sa sinasabing tumulong sa pagtakas. Ang masaklap pa nito ay nakaka-receive o tumatanggap ito ng buwanang payola. Tulad ng sinabi ko, wala tayong palalampasin dito o patatawarin. Sabi nga, no sacred cows. Kahit ano pa at kahit sino pa sangkot at napatunayan na may kinalaman sa pagtakas at tumanggap ng payola ay hindi namin siya exempted o idahilan. Ito ang sabi ni General Marbil, walang sagradong kalabaw na kahit sino man. Noong Martes ay sinabi din ni FAGCOR official Raul Villanueva, retired general at dating Commander Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, ISAP, na isang dating PNP chief umano ang tumulong kay Guo na makaalis ng bansa. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil mula dito sa lungsod ng Pampanga. Vicky Custodio, Mobile Journal number 17 para sa Shine Online Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Ma'am Vicky Custodio, Mobile Journal numero 17. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras 27 minutos na human milabay ang alas 8 sa buntag.
Og sa atong balitang regional. Gidakop sa kapulisan ang kanhi pulis ug ang driver niini nga maoy nagpaluyo sa pagkahanaw sa beauty pageant contestant nga si Catherine Camilon sa Balayan, Batangas. Matod sa Police Regional Office 4A, ang ilang nasikop nga si kanhi Police Major Alan De Castro sa barangay Kaluukan sa lungsod sa Balayan. Nasikop usab ang driver bodyguard niini nga si Jeffrey Magpantay. Ang duha nagatubang og kasong kidnapping ug serious illegal detention tungod sa pagkawala ni Camilon sa miaging tuig. Una na nga gibasura ang kaso batok sa duha ni adtong Mayo 15 tungod sa kakuwang sa ebidensya. Apan ang duha nagatubang usab sa samang kaso nga gipasaka sa Batangas sa Regional Trial Court. Kahinumduman nga gikontempt si De Castro atol sa hearing sa Senado o nga natanggong kini sa Senate detention apan nakagawas usab human sa duha ka adlaw. Sa investigasyon, nasayran nga dunay relasyon ni Castro sa biktima. Diin siya ang katapusan nga kuyog niini sa wala pa kini mawala. Bagsak presyo ng bigas nararamdaman sa Enero. Bagsak presyo ng anong sa Enero pa man, dugay pa ka ito. Dapat karon na ng bagsak presyo ng bigas nato maramdaman. Anong sa Enero pa man dugay pa man ka itong Enero nga bagsak presyo. Dapat ngayon na natin maramdaman ang bagsak presyo ng bigas. Lahi may nga bagsak ane. Bagsak ng presyo ng bigas mararamdaman sa Enero. Kumpletong detalye ating alamin sa pag-ulat ni Mobile Journal numero 15 Floribet Pinarejo. Bet, please come in. Sa buong mundo. Tinayaan ni Agriculture Secretary Francisco P. Taylor Jr. na sa Enero ng susunod na taon pa mararamdaman ng taumbayan ang bagsak presyo ng bigas sa bansa. Ito ayon kay Laurel ay kahit na nagdesisyon ang pamahalaan na bawasan ang taripa sa importasyon ng bigas simula sa susunod na buwan ng Oktubre. Anya, hindi pa nakakabangon ang mga rice traders sa naging epekto sa kanila ng nagdaang El Niño phenomenon. Kaya't bagamat nagdesisyon ang pamahalaan na ipatupad ang pagbabawas sa trill imports sa bansa ay sa Enero pa ng susunod na taon mararamdaman ang bagsak presyo ng bigas dahil sa nagdaang kalamidad. Una nang nadagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 62 nang nagsasaad ng pagbaba ng taripa sa rice imports ng 15% mula sa dating 35%. Pamamagitan nito ay inaasahan ang pagbaba ng halaga ng bigas. Dinaya ng mga economic managers na abutin ng 5 pesos hanggang 7 pesos ang bawas presyo sa bigas kada kilo dahil sa pagbaba ng tariff imports. Sa ngayon, ang presyo sa mga palengke at pamilihan ng well-milled rice ay nasa 37 hanggang 42 kilo, sinandoming 36 hanggang 42, dinurado 46 hanggang 56, Angelica 43 hanggang 48, Jasmine 46 hanggang 52, at malagkit 60 kada kilo. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite. Mobile Journal number 15, Floribet Pinarejo nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong report, Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Mahal pa rin ang bugas. Tag 60 lang gihapon. Tag 58. Tag 65. Mahal lang gihapon. Asa naman itong giingon nga tag 20? Man lagi itong tag 20 lagi. Basig ang 1/4 lang tag 20. Perting mahalas bugas. So sa Enero pa natin daw maramdaman yung pagbagsak. Askan dugaya pa ba? So sa Enero pa punta maka tiyam-tiyam anig maayo kay dito pa man nato maramdaman mailag tinuod gini. Dapat karon na nato maramdaman ang pagbagsak ng kilo ng bigas. Yung presyo ng kilo.
nabaha ng tag 20. Parahin ta sa itong pagpanaguban na itong oras alas 8:32 na sa buntag. Dugang sa atong hanay sa atong balitang nasyonal. Giimbestigahan na sa Philippine National Police ang 24 ka mga kanhi PNP chiefs. Kung duna kanila ang nagdawatan og monthly payroll gikan sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kun PUGO. Gikumpirma kini sa PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Samtang gikuti-kuti sa Senado ang ilang proposed 2025 budget. Sigo ni Marbel, wala nila gikalipay ang gibulgar ni Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva. Ilabi na nga under oath kung nanumpa kini sa pagdungog sa Senate Committee on Women and Children. Kinahanglan matud pang klarohon kini sa Villanueva tungod kay nakaapekto kini dili lang sa katibok ang hanay sa nasud ng kapulisan kundili apil na sa peace and order sa nasud. Hangtod karon wala pa sila nadawat nga report kikan kang Villanueva apan ila matud pa kini nga sutaon pangalan sa maong mga PNP chief nga nalambigit sa pagdawat sa monthly payroll sa mga pugos. Padayon ta sa atong mga balita samtang sa atong balitang regional. Napunan ang ihap sa mga individual nga namatay sa paghapak sa bagyong Yagi sa pipila ka mga nasod sa Southeast Asia. Bati sa datos nga gipagawas sa Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance, kapin sa 500 ka mga tao ang nangamatay tungod sa kusog nga pagulan, pagbaha ug pagdahili sa yuta nunot sa pagkaguba sa kusog nga bagyo. Sa nasod sa Vietnam, ang labing daghang kaswalty nga natala kay miabot sa halos 300 ka tao. Samtang sa Myanmar, 226 ka tao ang namatay, samtang 77 ka tao ang nagpabiling missing. Ingon mga dunay 42 ka tao ang kumpirmadong patay sa Thailand, 21 sa Pilipinas ug 4 sa Laos. Matod sa ahensya, minilyon ka mga tao ang napektuhan sa pag-igo sa bagyo diin sa Myanmar pa lang. 3.4 na katao ang mga namakwit. Bisan pa man og grabe kining bagyo sa miaging semana ni resulta kini sa dugay nga pagbaha sa nagkalain-laing dapit sa maong mga nasod o gisundan usab kini sa mga pag-ulan. Daghang importante nga mga istruktura ang nangaguba sama sa mga dalan, taytayan, mga power tower, mga telecom tower, uban sa libuan ka relihiyosong mga building, eskwelahan ug mga opisina sa gobyerno. Senador Bongo muling naghatid ng tulong sa Bacoor, Cavite. Ang karagdagang detalye sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Sir Richard, go! Sa buong mundo. Umabot ng 189 na mga residente ng Bacoor, Cavite ang muling nahatiran ng tulong ni Senador Bongo. Katuwang si Mayor Strike Revilla ng Bacoor, Cavite. Mga nasunugan naman ang nakabenepisyo ng naturang tulong. Ginanap ang naturang paghatid ng tulong sa City Hall ng Bacoor nitong September 18, 2024. Ang balita na to hatid sa atin ng Blaze Panyawan Liniment Oil mula dito sa Bacoor, Cavite. Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Padayon ta sa atong mga balita. Atong oras alas 8:30 City na sa buntag. Sa lain pang report, pinagi kang Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio.
digital valid version TIN ID is balido. Ating alamin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Bubal Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky. Pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue ang publiko ang digital version ng Taxpayer Identification Card ay isang valid document. Ayon sa ahensya, Digital TIN ID ay isang valid ID na inisyu ng gobyerno na maaaring gamitin na taxpayer para sa mga transaksyon sa mga sumusunod. Ang mga ahensya ng institusyon ng pamahalaan, mga lokal na government, LGU, mga employer, mga bangko, mga institusyong pinansyal at iba pang mga umaasa na partidong sinabi rin ng BIR na ang Digital TIN ID ay hinaharap ay kailangan sumailalim sa authentication at verification. Ang Digital ID ay magsisilbing sanggunian para sa taxpayer identification number na nagbabayad ng buwis, sabi ng ahensya. At dinagdag na ito ay dapat parangalanan at tanggapin bilang isang balidong dokumento ng pagkakakilanlan ng inisyu ng pamahalaan na nagbabayad ng buwis. Sinabi nito na ang mga entity na maaring i-verify, inihaharap na Digital TIN ID online sa pamamagitan ng ORUS Online Registration Update System sa pamamagitan ng scan ng QR code sa ID gamit ang isang mobile device. Inilunsad ang BIR Digital TIN ID noong nakaraang taon upang makakuha ng mga nagbabayad ng buwis ay kailangan lamang sundin ang mga kahakbang na inihaharap ng website nito. Nauna nang sinabi ng ahensya na hindi na kailangang mag-secure ng physical card version dahil ang Digital TIN ID ay isang valid ID na inisyu ng gobyerno. Upang makakuha ng digital ID, ang mga individual ay dapat magbigay ng malinaw mga larawan ng kanilang sarili. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil. Mula dito sa lungsod ng Pampanga, Vicky Custodio, Mobile Bureau numero 17 para sa Shine Online Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Drug test sa mga pulis sa Nueva Ecija isinagawa. Kanauguban pang mga balita sa atong pagbalik, labyog sa nato speakers lawak alang sa mga bulawanon kayong mga pahinumdom. Standby! Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bliss Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa purok size poblasyon Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Purok 8, poblasyon. Mobile Journal numero 13, John Grande. Operasyon. Tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Kandali sa Bacoor Cavite, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Minutos na human nakalabay ang oras sa alas 8. Para sa itong mga pagpanaguban. Drug test sa mga pulis sa Nueva Ecija isinagawa. Sa pag-uulat na yan ni Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo.
Dugang detalye atong sayron na Floribet Pinareho Mobile Journal numero 15, please Mobile Journal numero 15, please come in. Sa buong mundo. Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagsagawa ng sorpresang drug testing ang Nueva Ecija Police Provincial Office, NEPO, sa kanyang mga kapulisan at mga empleyado kahapon ng umaga dito sa lungsod. Pinangunahan ang biglaang pagsasagawa ng random drug testing ng mismong officer in charge ng NEPO na si Police Colonel Ferdinand Hermeno na mahigit 2 linggo pa lang na natalagang Provincial Director ng Nueva Ecija. Binibigyan din ito ang kahalagan ng pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at kakayahan sa pagtiyak ng Nueva Ecija PNP Force na drug-free. Ayon kay Police Director Hermeno, nabatid na bahagi pa rin ito ng internal cleansing ng Philippine National Police upang magkaroon ng kredibilidad sa publiko na ang kanilang hanay ay ginagampanan ng buong husay ang pagpapatupad ng batas sa buong bansa. Ang palitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite. Mobile Journal number 15, Floribet Pinareho nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal numero 15, Floribet Pinareho. Sa uban pa mga balita, Lolo timbog sa bypass operasyon. Dugang detalye atong sayron pinagi sa pag-report ni Mobile Journal numero 16, Danilo Pinareho. Dan, go! Sa buong mundo. Isang lolo ang inaresto ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Pasig City kahapon na madaling araw. Ang suspect ay kinilala lang na si alias Ador, 63, residente ng Barangay Rosario, Pasig City. Batay sa ulat ng Pasig City Police, takong alas 3:50 na madaling araw nang maaresto ang suspect sa isang bypass operation sa Dr. Sixto Avenue sa Barangay Rosario. Nakatanggap umano ang mga otoridad ng tip hinggil sa illegal na aktibidades ng suspect, kaya tinarget at inaresto ito sa bypass. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu at bypass man. Ang suspect ay nakapiit na at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16, Danilo Pinareho nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Mobile Journal numero 16, Danilo Pinareho. Parahin ta sa itong mga balita, samtang sa itong balitang sports. Gihatagan o gibugaton ni world number 3 Paul Volter, EJ Ubina nga dili gayud siya mo endorso og mga produkto nga may kalabutan sa ilimnong makahubog nga og sugal. Kini nunot usab sa gigaingong paggamit sa pipila ka kumpanya sa iyang pangalan o imahe aron lang ipakita nga nag-endorso siya sa ilang mga produkto. Ang maong mudos matud niya gihimo sa mga kumpanya nga walay pagtugot kaniya. Gipasalig ni Ubina nga dili siya mo endorso sa mga produkto nga makadaot sa katawhan o sa himsog o alkoholong ilimnon. Ipili ko niya nga dili endorso. Tungod kay aduna siya plataporma nga maka-impluwensya sa mga batanog, ingong gidawat niya ang responsibilidad uban ang dignidad ug pagpaubos. Gipasalig ni Ubina ang iyang mga abogado naghimo usab og tukmang lakang batok sa mga modus operandi. Alas 8:47, mayong buntag din ha kang Ma'am Vicky Custodio, nagalantaw siya karon. Maraming salamat sa pag-view, ma'am. Sa atong balitang showbiz,
Direkta nga gipahayag sa aktor ug singer nga si James Reid ang dili ni na siya mudawat og proyekto kauban ang kanhi uyab nga ka-love team nga si Nadine Lostre. Mato niya respeto kini sa iyang uyab nga si Isa Pressman. Nang hinaut usab si James nga makabubo na nang hinaut usab si James nga makamubo na ang mga tao sa ilang panagbuwag ni Nadine ug mahunong na ang pagpangbash. Ilabi na kaya makaapekto kini sa ilang mental health. Hinoon gipahibalo sa aktor nga magpadayon siya sa pag-arte ug pagtutok sa musika. So dili na niya gusto makatrabaho si Nadine. Kay bulag naman sila. So kaya yan ang bagong uyab kaya karon si Isa Pressman na. Sana all lahig uyab. Sana all na lang tani, may pa sila. Kay dali ra kay mag-ilis og kanang ingana. Di na niya gusto makatrabaho. Ingana, ila po na pagbuot pod. Nga di na sila magtinarabaho ay sa matag usa og usa. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban atong oras alas 8:48 na sa buntag. Sa atong balitang pinakurat nga gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang atong balitang pinakurat. Sa atong balitang pinakurat, usa ka lalaki nga nagdako sa kakabos o kapobrehon, anak di ay sa usa ka milyonaryo. Kulba po na, anak di sa nagdako siya sa kapobrehon niya. Iya nga nadiskubrihan nga anak di siya sa usa ka milyonaryo. Wow, tsadaha kay istorya ni ba? Ngani po doon tatanong? Na susama sa usa ka salida ang kinabuhi ni Zhang Yuan. Isuda pod litokon ani Zhang Yuan. Gikan sa China tungod kay sulod sa 33 ka tuig nga nagdako sa kapobrehon sa usa ka gamay nga baryo sa probinsya, usa daay ka milyonaryo. Sa edad nga 17, kinahanglang muundang sa pag-eskwela aron makatrabaho ug makatabang sa iyang mga ginikanan. So 17 pa lang nagundang ni sa eskwela aron makatrabaho ug makatabang sa iyang ginikanan. So unsa na iyang grade ana 17, siguro mga high school na pod na. Apan sa dihang namatay ang iyang amahan niadtong 2023. Gipadayag sa iyang inahan ang usa ka makapagurat nga anunsyo diin dili sila ang iyang tinuod nga mga ginikanan. So niadto diay nga 2023 namatay ang iyang amahan, ang iyang giilang amahan. Nya ato po dayang niaging tuig lang ipadayag sa iyang inahan nga dili daay siya nakurat siya kay dili daay siya ang tinuod nila nga ginikanan. Nga matod pa sa iyang inahan, anak daay siya sa milyonaryo nga negosyante. Pinaagi sa tabang sa kapulisan, nakita ni Zhang ang iyang tinuod nga pamilya. Luha o gakos ang nisugat kang Zhang sa unang higayon nga nitunol usab kaniya ang iyang amahan og bank card nga 1.2 milyones yuan o kapin 9.5 milyones kapisos kung itandi diri sa atong kwartas Pilipinas. So ingana mga kasyahin nagdako siya sa 17 anyos siya, niundang siya sa pag-eskwela kay mutabang og mga manarbaho sa ilahang ginikanan, mutabang og panarbaho sa iyang ginikanan. Niundang siya sa nag-edad siya 17. Onya sa dihang namatay ang iyang amahan niadtong niaging tuig, gianunsyo siyang inahan nga dili siya tinuod ay nga anak. Og nakurat siya niadtong higayon na. Kaya ang tinuod ay niyang anak usa day ka milyonaryo og negosyante. So nagpakatabang siya sa kapulisan.
ug nakita niya ang iyang tinuod nga pamilya ug iyang amahan. So sa ilang pagkita sa iyang amahan sa ilang pagkita luha og gakos matud pa ang nisugat kang Xiang. O si Xiang man ni Xiang Xing Sung. Dahil gitagaan siya og bank card. Okay. Siyempre, nailhan na niyang amahan nga usa man day ka milyonaryo, gitagaan siya og bank card nga nagkantidad og 9.5 million. Tapos nakuha na nga kwarta insigida. So mao to ang atong balitang pinakurat nga gihatod kanato sa maing kabubuton sa Bless Panyawan Liniment Oil. So katong atong mga uncle dihang mga ante nga sa ilang pag-hustle hard sa matag adlaw, sa ilang pagpaningkamot sa ilang mga pagtrabaho. Siyempre di ginamalikayan nato mga kasyayan nga inig-abot sa hapon manakit ang atong likod. Labi na kay medyo edad-idaran na ta. Ay kamura di ay. Kung medyo edad-idaran na ta manakit na ginang atong likod. So dili kita magpawalaan ang kinahanglan haplasang ginato na. Nga naigamay ng hilot-hilot ni Mrs. or ni Mr. Pinagi sa paghaplas anang Bless Panyawan Liniment Oil. Mga kasyahin, usa ka na kamayong haplas kay usap pa di ana nga makatabang ka nato dili kay kita duulon sa lamok ni ana. Kay aduna man kanay sangkap nga citronella. Mao kana ang Bless Panyawan Liniment Oil. Inighaplas nimo ana sos makarelax gid ka kay manuot-nuot man na sa imong kaunuran ang kabugnaw ni ana. Mao nang diya na ta sa Bless Panyawan Liniment Oil. So kanang mga karaan ninyong ipanggamit diha nga mga haplas, ay balhin na mo sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ay sa kay Okay. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit kina dinhi sa atong estasyon dinhi lamang sa Purok Size, Poblasyon Damulog, Bukidnon, dool sa terminal. Ana kini diri mahimutang sa ang atong sibihan, ang Shine Broadcasting Online. So mao katoy mga naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes Pizza 20 bulan sa September tuig 2023. Hapit naman ang December. Pila na lang kaadlaw. Gamay na lang kulang. Hayahay na itong mga makadawat og 13-month pay og bonus nagpaabot na. Ang uban ani wa na gi-advance na giutangan na. Ang mga uban. Ang uban rapod nya ang uban nangita pa lang. I-advance na doon nila yung 13-month or bonus. Sana all na bonus. Mga kasyahin, mga kaigsunan, wala naman tayo igong oras sa atong pagpanaguban. Daghang salamat sa inyong pag-view, sa inyong padayon nga pagsuporta, pagsili, paglili ni atong programa tulumanon. Sa atong mga kauban mga reporters, daghang salamat sa inyong padayon nga paghatod sa inyong mga balita dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Daghang salamat sa inyong tanan. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online sa mga tagiyag tagdumala nining maong istasyon. Pinagi sa pagpanguna ni sa atong station manager Jam Grande. Ingon man usab ni Ma'am Vicky Custodio ang atong chief reporter. Daghang salamat ma'am. Kauban usab nato sa mga paghatod sa mga balita. Ang atong mga mobile journals nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Sama nila ni Mobile Journal numero 16 Danilo Pinario. Mobile Journal numero 15 Floribet Pinario. Mobile Journal numero 14 Tina Aguirre. Mobile Journal numero 13 Jam Grande. Mobile Journal numero 10 Richard Calvario. Mobile Journal numero 9 Arlene Alevio. Oga Mobile Journal Rochelle Alicer ang Mobile Journal numero 4. Kauban usab nato sa paghatod sa balita ang si atong correspondent gikan sa Mandaluyong City, si Rolly Diola. Mga kasyahin, mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Bukidnon, maayong buntag Damulog. Ako si Jay Firulino Gatmen, ang inyong tagapagbalita o kini ang Shine Balita Nationwide.
In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station.